Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ngayong araw, tinakilan nating kakanapin ang dakilang kapistahan ni Santo Domingo Sabio, patron ng mga lingkod simbahan, at ng mga korong kalakihan at kabataan. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Jaime Arparinho, tagapamagitan ng mga lingkod ng dambana. Magsitayo ang lahat at sabayan ang pambungad na awit.
Ating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumainyo rin. rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos Makapangyayang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ngayon at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuloy. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawad mo kay San Domingo Sabio ang biyaya ng kabanalan sa murang gulang. Sa tulong ng kanyang panalangin talimbawa, matutuhan nawa maging mahalin ka ng buong puso at mamuhay sa kadalisayan at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsipon lahat para sa pagbasa. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalaman niyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga Hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Heso Kristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang lalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob na Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo at ang bumagsak na tahanan ni David, muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon, na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga Hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang hinahandog na inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapig, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa ng mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya
ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan, kahit saay, ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Magsitayo ang lahat para sa paggalang ng mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ako'y pastol na butihin, dala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking Gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos sa inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Happy Fiesta. Pads Jaime nyo, puyat pa. Ano? Ang isip ay gabi pa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli, mga kapatid ko kay Kristo, Happy Fiesta po. No? Kahit kahapon man ang mismong kapistahan ng ating patron na si San Domingo Sabio, isa pa rin itong pagpupugay, no? At pasasalamat sa lahat ng walang sawang naglilingkod sa ating Diyos. No? Sa simbahan man, sa ating komunidad, sa ating pamilya, o maging sa simpleng paraan ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Amare et servire. Siguro, isa ito sa mga tatak na nawitin at madalas nating naririnig tuwing investiture ng altar server, no? Ng mga bago nating kasapi. Ngunit, ano nga ba ang kahulugan nito? Sa Ingles, ito po ay in everything, love and serve the Lord. Napakaganda at napakalalim ng mensaheng ito. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo tinatawag upang magmahal. No? Magmahal kapag madali. Kundi magmahal kahit mahirap. Hindi lamang maglingkod kapag may nakakakita, kundi maglingkod kahit walang nakakapansin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw, ito rin ang pinapaalala ni Jesus sa atin. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Napakagandang paalala, no? Napakagandang paalala nito sa atin, no? Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng bana, no? Hindi sapat na gumagawa lamang tayo ng mabuti, no? Mahalaga ring manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Dahil kapag ang puso natin ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos, kahit gaano kabigat ang pagsubok na yan, nakakaya natin yan ipagpatuloy. Sa totoo lang, hindi madaling maging lingkod, no? Hindi madaling maglingkod sa Diyos. Kami mga pari, minsan nararamdaman namin ng burnout, no? Nararamdaman namin na burnout na rin kami. Ganun din ang mga lingkod ng bana. Napapagod, no? Nawawalan ng gana. Nabablangko. Dahil tila paulit-ulit na lamang no ang aming ginagawa. No, mapapaisip tayo minsan, may saysay pa ba ito? Napapansin pa ba tayo? Napapansin pa ba ako? No? May pagkakataon din na nasasaktan tayo dahil imbes na magandang salita ang ating matanggap, criticism pa ang naririnig natin. Sakristan ka pa naman. Nagsiserve ka pa naman sa simbahan. No? Minsan, parang crush mo lang. Paasa. No? Pinaikot ka na nga. Ikaw pa ang umasa. Pero mga kapatid, tandaan natin ito. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi paligsahan o paramihan ng papuri. Batak ako mag-serve, araw-araw ako nag-serve. Hindi ganon. Hindi ito paramihan, no, na nakakakita. No? Ang tunay na paglilingkod ay ginagawa ng may kababaang loob, ng may pagmamahal, at may kasamang pananampalataya. Kapag
napapagod tayo, hindi ibig sabihin na mahina tayo. Tao lamang tayo. No? Kahit ang mga banal ay napagod din, nasubok din, at minsang nanghina rin. Pero no, sila'y nagpatuloy dahil alam nila na may Diyos na nagbibigay ng lakas sa kanila. Kaya ikaw, kung ikaw man ay napapagod na maglingkod, no, sa mga gawain, sa pag-aaral, sa ating pamilya o sa buhay natin mismo, magpahinga tayo. Magpahinga ka. Pero wag kang susuko. Huminto, huminto ka lang sandali, no? Kung ito man ay kinakailangan, pero wag mong tatalikuran ng Diyos na tumawag sa iyo. Dahil sa bawat tahimik mong sakripisyo, may Diyos na nakakakita. Sa bawat luha at pagod mo, may Diyos na nakakaalam. At sa bawat maliit mong paglilingkod, may Diyos na natutuwa at nagpapala sa iyo. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay ng isang lingkod ay hindi nasusukat sa dami ng ginawa, kundi sa katapatan niya magmahal at maglingkod hanggang sa huli. Kaya patuloy nawa nating isabuhay ang salitang amare et servire. Magmahal at maglingkod sa Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng taong ating nakakasalamuha. Muli, happy fiesta po no, sa ating lahat. Naway patuloy tayong gabayan, palakasin at pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy tayong maging ilaw at instrumento ng kanyang pagmamahal sa iba. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga handog sa paggunita kay San Domingo Sabio. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang aming paglilingkod at pamumuhay na banal. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng panahon at pook sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Sa paggunita kay San Domingo Sabio, pinakita mo sa iyong simbahan ng kabanalan ay maaaring makamtan kahit sa murang gulang. Pinuspos mo siya ng pag-ibig sa iyo, kadalisayan ng puso at masayang paglilingkod sa kapwa. Sa kanyang halimbawa, hinikayat mo kaming mamuhay ng banal, maging tapat sa aming pananampalataya at magtiwala sa iyong biyaya araw-araw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung lahat, Ama naming banal, dapat niyang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga kalob na ito naming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi, pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Binutunitan namin yung pagkamatay ng na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pag-aaying ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Domingo Savio, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, ang iyong kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Elias, ni Miguel aming Obispo sa platapormang ito, ni James na kanyang katuwang, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan.
Amang maawain, kupkupit mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraan mo ng bawat kaloob mo sa aming. Per ipsum mecanipso, en ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Hinihingi namin nandiyan kami sa lahat ng masama, pagkaroon kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iligtas sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpaya, ng aming Panginoon Pagkatapos namin sa Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid, ibahagi natin si Kristo ang kanyang pag-ibig at kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagpala, pinuspos mo kami ng banal ng pagkain sa paggunita kay San Domingo Sabio. Patatagin mo kami sa pananampalataya upang mamuhay kaming banal at masayahin sa paglilingkod sa iyo at sa kapwa. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Bago ko po igawad ang limang pagbabasbas, nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga lahat dumalo, especially sa mga concelebrant, no, kay Reverend Father Medel na galing pang Malolos, no, kay Father Alex, kay Father Cole, sa aking MC kay Father Tom, at sa ating SOCOM for this live na si Reverend Father Gregory Caspo. Maraming salamat po sa mga server na nag-serve, sa mga naglaan ng oras, no, na maayos at may sagawa itong banal na misa na ito, no. Ako po lubos na nagpapasalamat. Announcement lang din po, ang lectors and commentators ay bukas po, ano, sa inyo, sa mga nais maging parte, no, ng aming ministeryo, no. Welcome po kayo, no, especially sa lectors and commentator. Ayun, at yun nga, may sa Malolos, no, swerte tayo, dinalo pa tayo dito ni Father Medel, no, magkakaroon ng unang trido, no, para sa, if not mistaken, wait lang, para sure, i-double check ko na lang. Ayun, for Flores de Mayo, no, sa Malolos Cathedral. Mamaya daw po inibitahan kayo sa ganap na 6:30, no? At mamaya rin magkakaroon po tayo ng motorcade, no? Kung kahapon man ay ang pagdating ng santo, no, na ang imahen ni San Domingo Sabio, no, perinasisyon, mamaya ganun din para sa motorcade naman po. Ito po ay pag-iikot niya sa huling araw niya dito, no, at dadalhin huli siya at ilalagak sa kanyang tahanan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayot kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Maraming